Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na may lalang ng langit at lupa, Diyos na may akda ng tunay na kaligtasan. Ama namin, una po sa lahat, gusto po naming pasalamatan po kayo dahil sa biyaya ng kaligtasang ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa pagmamahal sa amin na una niyong pinatunayan sa krus sa pamamagitan ng pagpapadanak niyo ng inyong banal na dugo para sa katubusan ng lahat naming mga kasalanan. At dahil po dito, Panginoon, na born again po kami, naging mga anak ng Diyos, at ngayon ay pwede kaming mabuhay para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat din po sa napakagandang iglesia, ang Manila Central Church, kung saan patuloy niyo po kaming inaalagaan at tinuturuan. Patuloy na pinagtsatsagaan sa aming mga kahinaan at ginagamit para sa mga gawang mabuti, especially sa pangangaral ng Ebanghelyo, upang mas maraming tao ang maligtas at maligtas din ang mga mahal namin sa buhay. Panginoon, salamat din po sa nakaraang Chaong Quezon Mission and Bible Seminar. Naniniwala po kami dahil sa pagtutulungan ng mga kapatiran ng Manila Central Church ay muling naipangaral ang Ebanghelyo at maraming tao ang maligtas. We pray na makapagpatuloy po sila sa buhay Kristyano at gamitin niyo po kami upang maakay pa rin po sila at maalagaan hanggang sa tumatag ang kanilang mahihina pang mga pananampalataya. Dalangin din namin ang paparating na District 1 Bible Seminar na magsisimula bukas. Tulungan niyo po ang mga kapatiran, Panginoon, upang mabuksan po nila ang kanilang bibig at mapangaral ang kagilagilalas na gawain ng Diyos para po sa kaligtasan. Nawa magkaisa po kaming lahat at magsakripisyo upang marami pong mga kaluluwa ang maakay tungo sa kaligtasan. We also pray para po sa paparating na Lubong Mission and Bible Seminar. Ihanda niyo po lahat ng mga pusong naroroon at nawa paunlakan po nila ang aming dakilang paanyaya para rin po sila ay maligtas. Napakarami pong Bible Seminar, Panginoon, sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas dahil kami po ay tumutugon sa inyong utos sa amin na ipangaral ang magandang balita. At maraming salamat dahil araw-araw, linggo-linggo ay marami po ang naliligtas. Sa mga sandaling ito, narito po ang inyong mga minamahal na anak, Panginoon, nagsusumamo at nagpapakumbaba. Turuan niyo po sila ng mga salita ng Diyos na patuloy na aaliw sa kanilang puso at patuloy na magpapalago ng kanilang pananampalataya. Ilagay niyo rin po sa aking mahinang bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang ang salitang naayon sa inyong banal na kalooban. At harinawa, pagkatapos po naming malaman, maunawaan ang banal mong kalooban sa salita ng Diyos ngayong araw, ay magkaroon po kami ng pagnanais na isabuhay ito upang ang katauhan ni Kristo ay mabuo sa amin. At habang kami po ay lumalago, natural na lang naming magagawang mahalin kayo ng aming buong puso, isip at kaluluwa, mahalin ang mga brothers and sisters, at mahalin ang mga nawawalang kaluluwa sa paligid namin. Mula po sa simula hanggang sa matapos, hiling ko rin po na ang banal na Espiritu ang patuloy na magturo sa amin ng salita ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin sa Lumang Tipan, Exodus chapter 16. Lumang Tipan, Exodus chapter 16 from verse 13 to 15. Old Testament, Book of Exodus, chapter 16, from verse 13 to verse 15. Ito po ang ating pag-aaralan ngayong araw. I will read from verse 13, 14, and 15. Brothers and sisters, ito po ang salita ng Diyos. Exodus chapter 16, from verse 13. Nang sumapit na ang gabi, ang mga pugo ay umahon at tinakpan ang kampo, at sa kinaumagahan ay nakalatag sa palibot ng kampo ang hamog. Nang pumaitas na ang hamog, may nakalatag sa ibabaw ng ilang na munting bagay na bilog at kasinliit ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Verse 15, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makita ito ng mga anak ni Israel ay sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito?" Sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, "Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin." Muli magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa aking first sermon, dito po sa month of January 2025, i-emphasize ko po ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya ang ating topic ngayon
ay ito pong mana. Ito po yung nagsilbing pagkain ng mga Israelita sa loob po ng 40 years sa ilang, at ito may direktang kinalaman sa ating buhay Kristiyano. Kaya ang ating sermon title po ngayon ay Lessons from Manna. Mga aral mula sa mana. As we all know, pagpatak po ng January, lahat tayo ay nagkakaroon ng New Year's resolution. At karamihan sa ating mga brothers and sisters, I am very sure na kasama po sa inyong New Year's resolution ay ang pagbabasa ng Biblia. Some of you, nag-decide kayo na babasahin nyo ang buong Biblia sa buong 2025. Others, alam nyo po ba, nangako sila na 2 beses nilang tatapusin ang Biblia sa taong 2025. Yung iba, mayroon din po, 3 times po nilang gustong basahin ang buong Biblia sa buong taon. At dahil po marami pong naliligtas na mga kapatiran, at marami pa rin pong mga kapatiran ang hindi pa masyadong nakakaalam ng kahalagahan ng salita ng Diyos. And that's why today, pinili ko po ang topic na ito upang paalalahanan po kayo ng kahalagahan ng salita ng Diyos. We all know, we have 4 pillars of Christian life, at ang number 1 doon ay ang salita ng Diyos. Pero maraming nagsasabing Kristiyano, na Kristiyano sila, pero yung iba hindi po nagbabasa ng Biblia. Yung iba pahapyaw-hapyaw lang, at yung iba, kahit matagal na po sa church, never nilang nabasa ang Biblia ng buo. Kaya nga, through God's willing and through the guidance of the Holy Spirit, pinagpray ko pong mabuti na sa pamamagitan ng sermon na ito ay magkaroon kayo ng desire na talagang basahin ang matatamis na salita ng Diyos. Kaya ngayon, kukunin natin ang mga aral mula po sa mana. Ito po yung spiritual na pagkain na pinaulan ng Diyos sa kampo ng Israel, at ito ay sumisimbolo sa spiritual na pagkain natin ngayon. Ito po yung words of God. Kaya una, bibigyan ko po kayo ng general information about mana. And number 2, ibibigay ko po ang 5 aral na pwede po nating kunin at isabuhay para mapahalagahan talaga natin ang salita ng Diyos. Kaya number 1, general information about mana. What is mana? Ano ba ang mana? Hindi ito yung manang bahay at lupa. Ano ba ang manang ito? Balikan natin ang ating main scripture, Exodus chapter 16, verse 15. Nang makita ito ng mga anak ni Israel ay sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin. Ang literal meaning ng mana ay nandito mismo sa verse 15. Nung nakita ito ng mga Israelita, sabi nila, ano ito? In English, what is it? From the Hebrew word manhu. Hanggang sa tumagal, pinalitan nila itong mana. Kaya ang literal na kahulugan ng mana ay, ano ito? Napakahalaga, kapag nagbabasa kayo ng Biblia, tanungin nyo ang inyong sarili, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Kailangan kong maunawaan ang bagay na ito dahil ito ang magpapatatag ng aking pananampalataya. Kaya nga, anong ibig sabihin ng mana? What is it? Ano ito? Ano pa? Kailan nagsimula na umulan o magbigay ang Diyos ng mana sa mga Israelita? May nakakaalam po ba? Ililibre ko siya ng registration sa summer retreat. Kailan nagsimula ang mana sa bansang Israel? Tingnan po natin Exodus chapter 16, atras lang po from verse 1 to 4. Dito po nagsimula ang spiritual na pagkain, yung mana. Babasahin ko po from verse 1 to 4. Sila'y naglakbay mula sa Elim at ang buong kapulungan ng bayan ng Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng Elim at Sinai ng 15 araw ng 2 buwan pagkatapos na sila'y umalis sa lupain ng Ehipto. Nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kina Moises at Aaron sa ilang.
Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay maupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungang ito. Nang magkagayon sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit. Lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Kailan dumating ang mana sa bansang Israel? Kung gagamitin natin ang ating kalendaryo, sa verse 1, 15 araw ng 2 buwan. Ito ay pwede nating sabihin February 15. Anong year? 1446 BC. Wala akong time para i-compute, pero ito po yung pagsisimula ng pagdating ng mana sa bansang Israel. Bakit? Pagkatapos po ng Passover, umalis po sila sa Egypt. And then sila po ay naglakbay. Mayroon po silang dalang pagkain noon, pero yung pagkain nila ay tumagal lang po ng 1 month. Isang buwan lang po. Kinaubos ang kanilang pagkain, nung wala na silang makain at nasa ilang sila, nagreklamo po sila sa harapan nila Moises at ni Aaron. Nagreklamo sila sa Diyos, namatay na sana kami. Dati sa Egypt, marami kaming nakakain na masasarap na pagkain. And now, you brought us here in this wilderness at papatayin niyo kami, sabi nila. Kaya ang Diyos, nagsimulang magbigay sa kanila ng mana. Remember, ito po ay February 15, 1446 BC. Kaya ito po ay 1 month pagkatapos ng Passover. Ito yung araw na umalis sila sa lupain ng Egypt. Kailan ang Passover? Bibigyan ko uli ng bus fee para sa summer retreat. Kailan nangyari ang Passover? Tingnan po natin Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 from verse 1 to verse 3. Ang Panginoon ay nagsalita kina Moises at Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, ang buwang ito ay magiging pasimula ng inyong mga buwan. Ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Remember, unang buwan ng taon. Verse 3, sabihin ninyo sa kapulungan ng Israel na sa 10 araw ng buwang ito ay kukuha ang bawat lalaki sa kanila ng isang kordero. Ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang manginuno, isang kordero sa bawat sambahayan. This time, punta po tayo sa verse 6. Iyon ay inyong iingatan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito at papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang mga kordero sa paglubog ng araw. Verse 7, pagkatapos kukuha sila ng dugo at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan sa mga bahay na kanilang kakainan. This time, punta tayo sa verse 13 at verse 14. Ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Ang araw na ito ay magiging inyo'y isang alaala at inyong ipagdiriwang bilang pista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong mga salinlahi ay inyong ipagdiriwang bilang isang tuntunin magpakailanman. Kailan po yung Passover? Sa ating kalendaryo po, ito po ay January 14, 1446. Kaya nga, pagkatapos ng isang buwan, pagkatapos ng Passover, pag-alis nila sa Ehipto, naubos na po yung pagkain nila. Bakit? Nung umalis sila sa Egypt, mga nasa more or less 2.4 million po ng mga Israelita ang umalis. Kayong baon nilang pagkain mula sa Egypt ay nauubos within 1 month. And after 1 month, wala na po silang makain. Kaya nga, sila po ay nagreklamo sa Diyos. At dahil nagreklamo sila, nagbigay ang Diyos ng pagkain, tinapay mula sa langit, and we call it mana. Dito na po sila nagsimula na kumain ng mana. Kaya sa 40 years nilang pamamalagi sa wilderness, ang nagsilbing pagkain po nila ay mana. Last question, kailan tumigil ang mana? Bubuhin ko na po yung registration at bus fee. Sino makakasagot? Kailan tumigil ang pagkain nila ng mana? Joshua chapter 5.
Joshua chapter 5, verse 10 to 12. Joshua chapter 5, verse 10 to 12. Babasahin ko po. Habang ang mga anak ni Israel ay nagkakampo sa Gilgal, ay kanilang isinagawa ang Paskwa ng ika-14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. Kinabukasan, pagkatapos ng Paskwa, ng araw ding iyon, kanilang kinain ang bunga ng lupain, ang mga tinapay na walang pampalsa at ang sinangag na trigo. Verse 12, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang mana ay huminto kinabukasan pagkatapos na sila'y makakain ng bunga ng lupain at hindi na nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi kanilang kinain ang bunga ng lupain ng Kanaan ng taong iyon. Kaya nga, tumigil po yung pagkain nila ng mana kinabukasan. Kung estimate po natin, January 15, 1406. Kaya 40 years po nila itong naging pagkain sa ilang, and then tumigil na po ito nung nakapasok sila sa Kanaan. Bakit? Makakain na nila yung bunga ng lupain. Bakit ko po ito napiling ituro sa inyo? Passover, simbolo ito ng ating kaligtasan. After po ng Passover, dinala ng Diyos sa mga Israelitas sa ilang. In the harsh situation of the wilderness, barrenness, deadness, walang buhay, ano ang tumulong sa kanila para makapag-survive? Ang mana. Ang Kanaan ay simbolo naman ng langit at ng ating mga reward. Kaya in between salvation, hanggang sa mapunta tayo sa langit, ano po ang pinakamahalaga? Ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, para matulungan ko po kayo na magkaroon ng pagpapahalaga talaga sa salita ng Diyos, napili ko po ang mga aral dito po sa tinatawag noon sa lumang tipan na mana. Mula sa mga aral na ito, iisa-isahin po natin ang mga kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay, and sana po maintindihan nyo ito at maisabuhay po ninyo. Kaya ngayon, pagkatapos pong maipangaral ko yung general information about mana, kailan nagsimula, paano nila kinain hanggang sa matapos, ngayon, kukunin natin isa-isa ang mahalagang aral na nakapaloob sa manang ito. Ulitin ko, simbolo ang mana ng spiritual na pagkain natin ngayon. Ano po ito? Ito po yung words of God, ang salita ng Diyos. Ito po yung unang aral. Balikan natin, Exodus chapter 16. First lesson, Exodus chapter 16, verse 14. Babasahin ko po, Exodus 16, verse 14. Nang pumaitaas na ang hamog, may nakalatag sa ibabaw ng ilang na munting bagay na bilog at kasinliit ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Sabi dito, yung mana, ito po ay isang munting bagay na bilog. Ang ibig sabihin, ito po ay napakaliit. Mas maganda sa Tagalog, mas malalim, munti. Ibig sabihin, talagang maliit ang size ng mana. Para mas maintindihan, Awit 78. I-bookmark niyo po ito. Punta tayo sa gitna, Awit 78 verse 24. Mga awit, 78 verse 24. Babasahin ko po, Psalm 78 verse 24. At kanyang pinaulanan sila ng mana na makakain at binigyan sila ng butil ng langit. Kaya ang mana ay parang butil lamang, napakaliit lamang. Kaya para makita ito ng mga Israelita at mapulot nila at makain po nila, kailangan po nilang mag-search ng maigi. Kailangan nila itong buong pusong hahanapin or else wala silang makukuha o makakain na mana. Ano po ang unang lesson? The Word of God should be desired in our heart. Ang salita ng Diyos ay kailangan talaga na ninanais ng inyong puso. Kung hindi nyo po ito mapapakinabangan, hindi nyo po ito makikita, hindi nyo ito maiintindihan. Kaya pakiusap, mga brothers and sisters, na sain ninyo sa inyong puso na matuto, magbasa, magsaliksik ng salita ng Diyos. May question po ako, how much you desire the words of God in your life?
Honestly speaking, nagbabasa po ba kayo? Nakikinig po bang mabuti ng sermon? Ang salita ng Diyos ay gaya ba ng mana na alam niyong maliit, kaya kailangan niyong hanapin ito. Sabi ng Biblia, para mapakinabangan niyo ang mana, ang salita ng Diyos, yung puso po niyo dapat nagdi-desire. Without the desire to learn, to listen, the words of God, walang mangyayari sa inyong buhay Kristiyano, my dear brothers and sisters. Bakit? Ito ang magpapalago ng inyong pananampalataya. Kesa higit sa ano paman na ninanasan ng inyong puso, ang number one, you have to desire the words of God. Kawikaan chapter 2. Book of Proverbs chapter 2. Verse 1. As we all know, the book of Proverbs was written by King Solomon, ang pinakamatalinong tao. Of course, ginabayan po siya ng Diyos. At ito ang payo niya sa atin. Proverbs chapter 2 verse 1. Anak ko, kung ang mga salita ko'y iyong tatanggapin at ang mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin, verse 4 and verse 5, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kagaya ng pilak ito'y iyong hahanapin at tulad ng nakatagong kayamanan ito'y sasaliksikin, kung magkagayoy ang takot sa Panginoon ay iyong maunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Kaya napakahalaga, ang words of God ay dapat daw hanapin gaya ng paghahanap ng kayamanan, gaya ng mga nagmimina ng ginto. May kilala po kayo nagmimina ng ginto? Talagang sasaliksikin po nila sa loob ng lupa. And there were times talaga sa history ng tao na talagang may mga namatay dahil talagang sinasaliksik nila, ginagalugad po nila yung ilalim ng lupa. Ganun daw ang paghahanap sa salita ng Diyos. You ask your life, yourself, yung puso ninyo, ganito ko ba hinahanap ang salita ng Diyos? Ano po bang inyong hinahanap sa buhay? Pastor, mapapangasawa, wag muna yan. Anong hinahanap nyo? Pastor, pera. Sa buhay natin, kailangan tayong maghanap buhay. Di ba? Para mabuhay. Para naghanap buhay, nakakakuha tayo ng pera. Ito po yung pilak dito. Yes, mahalaga ang pera, para mabuhay. Para may makain. Sa Christian life, ano po yung hanap buhay dapat? Ang hinahanap nyo po dapat sa inyong buhay Kristiyano ay ang salita ng Diyos. At ang paghahanap na ito ay hindi basta-basta. Gaya po ng mana na napakaliit, butil galing sa langit, ang paghahanap ng salita ng Diyos at dapat nagsisimula sa puso ng may buong desire. Kung talagang naghahanap kayo ng mana, ng salita ng Diyos, kahit pagod ka, pag may cell-group fellowship, pupunta ka. If you are really looking, searching for the words of God, kahit na po 5 hours akong mag-sermon, okay ka lang. Kahit paulit-ulit ang Bible seminar, pupunta kayo. Tomorrow we will start District 1 Bible Seminar. Kahit paulit-ulit mo nang napapakinggan, yun pong Bible Seminar, pupunta ka. Bakit? Ganun ang pusong nagdi-desire ng salita ng Diyos. Yung iba sa inyo, I know. Even though nasa work sila, kapag break time, nagbabasa po sila ng Biblia. Yung iba, pagkagising nagbabasa, at bago sila matulog, nagbabasa sila ng Biblia. Kaya nga, nakatulugan nila ang Biblia po nila nasa higaan. Mas gusto ko po ito na ang katabi nyo ay Biblia kaysa yung mga cellphone po ninyo. This time, ano po ang katabi nyong matulog? Huwag na magsinungaling. Nasa church tayo. Without telling me, I know the answer. Kaya brothers and sisters, magbago tayo. Bagong taon, bagong pagkakataon para magbago. Dapat ang katabi natin sa pagtulog ay ang ating Biblia at hindi po yung ating... Kaya hindi po yan smartphone eh. Para sa akin, yan po ay hindi smartphone. Ano po para sa akin? Dull phone po yan. Pinapadal. Pinapapurol niya ang ating spirito. Kaya mag-ingat po tayo lagi. Okay? Kaya gaya ng nakatagong kayamanan, saliksikin ang words of God. Ano pa? Bakit kailangang saliksiking mabuti? Bakit kailangang mag-focus sa salita ng Diyos? Ito po ang sabi dito po sa Biblia ni Eliphaz. Atras tayo, Book of Job.
Para maintindihan nyo, bakit tinuturo ni Pastor na kailangang asamin ng words of God? Job chapter 4, ito po yung dahilan. Job chapter 4, verse 12. Salungguhitan nyo po ito para di nyo makalimutan. Job chapter 4, verse 12. Ngayon may salitang dinala sa akin ng lihim at tinanggap ng aking tainga ang bulong niyon. Ang salita ng Diyos ay binubulong ng Diyos sa inyo. Kaya nga, kung hindi ka nagnanais na marinig ito, kung walang desire sa inyong puso na maintindihan ito, di nyo maririnig ang bulong na yan. Kung ang inyong puso ay puno ng mga makasanlibutang bagay, mahirap maunawaan ang bulong ng Diyos sa inyo. Totoo po ito. Kaya nga, before listening sa sermon, pagdating sa church, mag-pray kayo kaagad. Naalisin ng Diyos yung mga worries ninyo outside. Yung mga problema ninyo sa outside. Bakit? Walang kwenta ang words of God na mapapakinggan mo, hindi mo ito makukuha kung puno ang puso mo ng mga bagay-bagay ng sanlibutang ito. Before the cup is filled with water, you have to empty it first. I-empty nyo ang puso nyo ng mga makasanlibutang bagay para malagyan ng Diyos. Kaya binubulong ang salita ng Diyos and that's why we have to pay careful attention. Kaya nga po, pinipilit natin na ang mga bata ay nandun sa church school. Alam nyo po ba yon? Ang church school teachers natin ngayon, di sila nakakaputuod ng sermon. Dahil inaalagaan nila ang inyong mga munting chikiting na minsan ay ang sarap pisilin. Nagtsatsaga po sila. Bakit? For you to have full concentration sa sermon. Kasi ang salita ng Diyos ay binubulong po yan talaga. Tanong ko, naririnig niyo po ba yung bulong? Paano ko maririnig yung bulong? Kailangan kong makinig mabuti. Kaya sa sermon, it's between you and God dapat. Huwag niyong tignan ng ibang tao. Kailangan nakikinig kayong mabuti. During the time of our Lord Jesus Christ, sino ang nakinabang ng kanyang sermon, ng kanyang words of God? Sila na nakinig mabuti. Tingnan natin Luke chapter 5. Lucas chapter 5. Bagong tipan, Lucas chapter 5. Verse 1. Luke chapter 5, verse 1. Samantalang sinisiksik si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos, siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Maraming tao, sinisiksik na siya. Tanong ko, sa dami ng taong yun, sa tingin nyo, naririnig nila ang salita niya? Hindi, wala pa pong microphone noon. Wala pa po silang broadcasting system. Kaya sino ang nakarinig? Sila po na nakipagsiksikan sa unahan, nakipagbalyahan para marinig lang ang kanyang salita. Hindi na kinabang yung mga nasa malayo. Bakit? Hindi nila yon narinig. Ganon din po sa atin, brothers and sisters. Paano nyo mapapakinabangan ang words of God kung nakikipagbalyahan kayo makarating lang sa unahan? However, ngayon baliktad, ayaw ng mga kapatiran na umuupo sa unahan. Maling attitude ito. Pagdating mo, dapat ang target mo, unahan. Bakit? Dahil mas mauunawaan mo ang words of God. Kung may mga tao sa harap mo, di ba, minsan tumatayo, nadidistract ka. Tama, mali. Pero kung nasa harap ka, ako lang ang nakikita nyo. Ang swerte mo. Ako lang ang naririnig nyo. Di ba? Nakakapag-focus po kayo. From time to time, ako po ay nag-aalala. Pag-retreat sa retreat center, yung MC, pagod nang nagpapaalala, umupo po kayo sa harap. Gusto nagsisiksikan dun po sa likod. Alam nyo bang nakakamatay pag nasa likod ka? Sa Biblia, nangaral si Pablo. Si Eutico nasa likod, nahulog po siya sa bintana. Sige kayo, nasa likod, mahuhulog kayo dyan. Yes. Bakit? Mari, hindi niya naririnig si Pablo. Ano yung mangyayari? If someone is speaking, preaching, 2 hours, 3 hours, naturally aantukin kayo. At kung malayo ka, di mo na maririnig yung salita. Parang ano na lang, parang music na lang tuloy. Tulog na, mahal ko. Kaya tulog ka na. And that's why in my Bible seminar, yung mga nasa likod, alam ko po, agree sila ng agree.
They're sleeping. Napakinggan nila, napakinabangan nila ang words of God. They wasted their time. Sayang. Yung 2 hours na yun na binigay ng Diyos sa'yo, napakahalagang bagay. Bakit mo sasayangin? Can you return this time? Yung 7 or 9 to 10 or 9 to 11 na oras last week, may babalik nyo pa ba? Pag sinayang mo yon, sayang na sayang. Kaya nga, sino po ang nakikinabang ng words of God? Sila po na nakikipagbalyahan. Yung iba sa inyo, cell group fellowship, alam ko po, traffic na, pero sige. Yung iba, humahabol, kaya nga, pag ganyan-ganyan ng motor, makapunta lang sa cell group fellowship. Magandang attitude po yon. Pero, kung wala lang sa inyo, hindi nyo ito pahalagaan, kahit 10 years na kayo, mahirap lumago ang inyong buhay Kristyano. Kaya pakiusap po. Meron po akong pakiusap. Please desire the words of God sa inyong puso para mapakinabangan nyo po ito. During the time of Ezra, ang mga tao noon, meron po talaga silang hunger sa words of God. Tignan po natin Nehemias. Lumang Tipan, Nehemias chapter 8, verse 2 to 5. Pagkatapos po ng Babylonian captivity, pumasok ang Persian Empire. At ang mga Israelita, bumalik po sila sa Israel para gawin ang pagtatayo ng templo at ayusin yun pong Jerusalem Wall. Sa panahon po ni Nehemias, aayusin po nila ang Jerusalem Wall. Pero nakita po ni Ezra, kailangan nilang maintindihan muna ang words of God. Para magawa nila ang napakalaking gawain, they need the words of God. Nehemiah chapter 8, verse 2 to 5. Kasi Ezra, nagturo po siya. Tignan niyo po ang ugali, attitude ng mga tao sa panahong iyon. Nehemiah chapter 8, verse 2 to 5. Dinala ng paring si Ezra ang aklat ng kautusan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae. At sa lahat na makakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan. Siya'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Si Ezra na eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Matitias, Shema, Anayas, Urias, Hilkias at si Maasiyas ay nasa kanyang kanan. At sa kanyang kaliwa ay sina Pedaya, Misael, Malkeya, Hasum, Hesbadanay, Sakarias at Mesulam. Verse 5, binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya'y nasa itaas ng buong bayan at nang ito'y kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. Ganito ang pagpapahalaga nila sa salita ng Diyos. Una sa verse 3, nakinig sila mula madaling araw hanggang katanghaliang tapat. If you desire the words of God, time is not important. Distance is not important. Makikinig ka talaga sa salita ng Diyos. That's why you invest your time. Brothers and sisters, desiring the words of God require your time. Bigyan nyo ng panahon. Magbasa kayo ng umaga, tanghali, gabi. Ganun ang pagdidesire. Sila nga madaling araw hanggang katanghali ang tapat. Ano kaya, mag-request po ako, ang Sunday sermon natin alas 4 hanggang alas 12. May magja-church kaya sa atin? Ganun po ang hunger sa puso ng mga Israelite noon. Ulitin ko, yung pagsa-search sa words of God requires time. Ano po ang binibigyan nyo ng malaking oras ng inyong buhay? Nakakalungkot, maraming tao ngayon, according sa studies, they spend much of their time in front of their cell phones. Dinadaya tayo ni Taning, kaya maging mautak po tayo. Dapat, most of our time ay nakalagay din po sa salita ng Diyos. Pangalawa, sa verse 3, sabi dito, nakatuon sa pakikinig ang buong bayan. Nakafocus po sila. Desiring the words of God means you really focus. Kung nagsasalita yung mahal na mahal mo, makikinig ka hindi. Makikinig ka.
if an interesting person is talking to you, really, ang Diyos nangungusap sa inyo, kaya nga, marapat lamang magtuon kayo ng pansin. Okay? Focus ang mahalaga sa words of God. Makinig kayong mabuti. And then, pangatlo, verse 4, nag-prepare po sila ng pulpit para makapag-preach ang preacher. Salamat po sa nag-prepare ng pulpit at tubig ko. Alam niyo po bang nasa Biblia lahat? Ano ito? Desiring the words of God requires preparation. Kaya nga, look at our choir, open my eyes that I may see. Nakiusap po ako na yun ang kantahin nila. Bakit? Preparation of your heart. Have you ever asked yourself, bakit my choir? Because they help your heart para ma-prepare sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yun intermission number. Hindi po. It's a way para maihanda ang puso nyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Kaya maraming preparation. Bago kayo makapakinig, nag-prepare na ang broadcasting system natin. Nag-on na sila ng aircon para pagdating po ninyo, sitting pretty na at makakapag-focus na kayo sa words of God. Ito ang mga bagay na dapat nating tandaan kung talagang gusto nating i-desire ang salita ng Diyos sa ating puso. In desiring, you need time. Please give your time. God needs your attention and God needs your preparation. Kapag ganon, mapapakinabangan nyo ang salita ng Diyos. Kung wala yon, magiging religious people lang kayo. Ano po yon? Nandito paglinggo, for the sake na masave yung mukha niya sa mga kapatiran, para kunyari nandito siya. Uuwi ka, walang pagbabago. Religious life yon. Yun po ay nakakapagod. Yun po yung walang saya sa puso. Ikaw din po ang kawawa. Mga minamahal kong kapatid sa Manila Central Church, please desire the words of God in your heart. Maliit ito, binubulong ito, dapat hanapin ninyo. Kung hindi nyo hahanapin ng buong puso, walang mangyayari sa inyong buhay, Kristyano. Kung last 2024, hindi ka nakapagbasa ng Biblia, di mo natapos, sana isama nyo po ito sa inyong New Year's resolution. Sana at least one time, mabasa nyo po ang Bible na ito. Paano yun, Pastor? You only have to read 3 chapters every day. Okay? Yan po yung unang lesson. Punta tayo sa bilang. Pangalawang lesson, Book of Numbers. Bilang chapter 11, verse 9. Second lesson, Bilang 11, verse 9. Basahin po natin, verse 9, 3, 2, 1. Kapag ang hamog ay nahulog sa ibabaw ng kampo sa gabi, kasama nitong nahuhulog ang mana. Kailan nahuhulog ang mana? Kapag gabi. Anong representation ng gabi dito? Mga pagsubok sa buhay. Kaya nga, mas madali nating maunawaan ang salita ng Diyos kapag maraming pagsubok sa ating buhay. Kaya after salvation, ano po yung nararanasan nyo? Ang daming pagsubok. Nandiyan na inaaway ka na ng asawa mo, pinagbabantaan ka na. Yung mga dati mong friends, sila mismo, kung ano-ano na ang paratang sa'yo, sinasabihan ka ng kulto, dati maganda ka sa mukha nila, ngayon, ang pangit-pangit mo na sa kanila. Ayaw ka na nila. Why? Natural po yung suffering after po ng salvation. Bakit? Through sufferings, mas naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Yung words of God ay hindi na naiintindihan sa aircon na room. Okay? Sa mga malalambot na kutsyon. Ang salita ng Diyos ay naunawaan kapag ikaw na po ay naluluha na. Hirap na, doon mas madaling maintindihan ang words of God. At ito po mismo ay nasa salita ng Diyos. Kapag maraming kapigatian, mas nauunawaan natin ang salita ng Diyos. Tingnan po natin awit 119. Psalm 119, verse 71. Kaya may namahal na kapatid, huwag kayong matakot sa mga pagdurusa. Ito ang paraan ng Diyos para maintindihan nyo ang salita ng Diyos. Awit 119, verse 71. Awit 119, verse 71. Mabuti sa akin na pinagpakumbaba ako upang aking matutunan ang mga tuntunin mo. Sa English version, babasahin ko po, it is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. Kaya nga, mas maganda raw na may affliction, pagdurusa,
para maintindihan nyo ang salita ng Diyos. Tingnan nyo po. In my own case, marami akong pinagdaan ng pagdurusa at ngayon naiintindihan ko ang words of God. Sabi ko, ipinanganak akong mahirap dito sa bansang Pilipinas. Pero ngayon naiintindihan ko na, kaya pala, kasi maliligtas ako. Kung ako po ay naging mayaman, maliligtas kaya ako, baka mahirap. We're not saying na yung mayayaman ay hindi sila naliligtas. Pero kaunti talaga ang naliligtas kasi, yung yaman nila ang kanilang pinanghahawakan. Akala nila blessed na sila dahil sa pera. Kaya hindi nila hinahanap ang Diyos. Pero ako rin po, dahil isinilang akong mahirap, naintindihan ko ngayon, kaya pala, mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom. Di ba? Tayo po yun. Uhaw, mahirap, dukha sa spirito, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya madaling maintindihan, kapag may mga problema, paghihirap, doon mo nauunawaan ang mga salita ng Diyos na napapakinggan mo. Kaya i-welcome nyo lang po yung mga pagdurusa. Paano yun? Ang pagbabasa ng Biblia at pakikinig ng sermon ay parang schooling natin. At ang suffering ay parang yung pinapakawalan ka na sa field. Yun yung OJT mo. Okay? Kaya nga, dapat magkasama yan. You don't just read the Bible, you must experience it. How? Through suffering. Through suffering. May intindihan mo yung sinabing, ang Diyos ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kailan? Kapag maganda ang buhay o ang daming problema? Kapag walang-wala ka na talaga. And then, ma-realize mo, tinulungan ka ng Diyos. There, naunawaan mo, Emmanuel nga. Walang-wala na pero, siya ang naging saklolo ko sa aking buhay. Kaya nga, pagkatapos po ng paglalakbay ng mga Israelita, bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan, na isulat ni Moses ang Book of Deuteronomy. Ito po ay series ng sermon niya para ipailaala sa kanila yung 40 years nilang paghihirap. At ngayon pinaliwanag ni Moses, bakit kayo dinala ng Diyos sa ilang? Para maipaunawa niya sa inyo ang words of God. At first, di niyo ito naunawaan. Pero sa kanyang sermon, dinala niya kayo sa ilang kasi mahal niya kayo. Kasi gusto niyang maintindihan niyo na ang tao ay hindi nabubuhay lamang sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tignan natin Deuteronomy chapter 8. Nireview ni Moses sila. Tignan niyo po. Deuteronomy chapter 8. Kasi alam niya, maring magtaka sila. Why? Pagkatapos kaming alisin ng Diyos sa Egypt, dinala niya kami sa ilang. Bakit? At ito ang sagot. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba niya nang ginutom ka niya at pinakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala, ni hindi nakikilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Yes. Mayroon pong isang kapatid, nagrereklamo siya. Sabi niya, parang hindi ko nararamdaman ang pag-ibig sa church. Anong nangyari sa kanya? Nagkasakit po siya. At ang unang dumalaw sa kanya, mga kapatiran. Doon niya na-realize, may pag-ibig pala. Kailangan ko palang magkasakit muna. Through that affliction na nagkasakit siya, mas na-realize niya na ang unang saklolo, unang pumunta sa kanya, dumamay ang mga kapatiran. Doon niya naintindihan yung pagmamahal na hinahanap niya. Tama mali. Brothers and sisters, sa mga pagdurusa, tayo po ay aaliwin ng Diyos. At mas magiging appealing ang words of God kapag mayroon po tayong mga pagdurusa. Kaya yung ilang, dumarating po siya sa gabi. Sa kampo ng Israel, sa gabi kasama ng hamog, dun na po. Pagbuklat ng mata nila, nakalatag na ang mga mumunting mga tinapay na galing sa langit. Kaya nga, my dear brothers and sisters, huwag kayong matakot sa mga suffering. Ang daming darating sa 2025 na pagdurusa. Pero hanggat mayroon tayong words of God, pagkaing espiritual, mayroon tayong power. Kaya anong slogan natin? The power of God that works in us. How can you have power? You must eat para may strength. Anong kakainin nyo? Salita ng Diyos. Kanina, bago kayo pumunta dito, kumain kayo, hindi. Sa mga hindi kumain, gumaganito kayo ngayon. Nanginginig na kayo. Gutom na eh. Pero sa mga kumain,
Alam niyo po, lumaki po ako sa probinsya. Nakita ko po yung magsasaka, before they go dun po sa field at magtanim, kakain muna sila para may lakas. Nasa digmaan tayo, nag-aani tayo. Paano kayo magkakaroon ng lakas kung walang words of God? Tama? Kaya nga, asamin nyo ang salita ng Diyos. Ulitin ko, huwag kayong ma-discourage kung maraming problema. Natural yan, para ipaunawa sa iyo ng Diyos na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Sa salita ng Diyos may buhay, tandaan nyo po yan. Nagkaroon kayo ng buhay na born again kayo because of the words of God. And in your Christian life, magkakaroon ng buhay if you continue reading, searching, meditating, lahat na, memorizing the words of God. Ito po ang pinaka-basic pundasyon ng ating paniniwala para sa ating buhay Kristiyano. Kaya balikan ko po kayo, gaano nyo dinidesire ang salita ng Diyos? Kapag may mga suffering ba, ano yung inyong tinitignan? Mga brothers and sisters, ano po ang inyong pinupuntahan agad? Dapat ay ang Biblia. Alam ko yun eh. May turo ang Diyos tungkol sa pinagdadaanan ko. Narinig ko yun sa sermon eh. Kaya nga, mga kapatid, huwag kayong matakot sa mga hirap at pagsubok ng buhay. Doon pinapaunawa ng Diyos sa inyo ang salita ng Diyos. Pangatlo, balikan natin ang Exodus chapter 16. Exodus chapter 16, verse 4. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo'y aking pauulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Kailangan nilang kumuha, mamulot ng mana araw-araw. Anong ibig sabihin? Manna should be gathered every day. Much in the same way, ano po yung lesson? Ang salita ng Diyos ay dapat araw-araw nating binabasa. Araw-araw nating kinakain, pinagbubulayan. Napakahalaga po nito. Nagbabasa po ba araw-araw ng Biblia? Ngayon ay January 12, nabasa niyo ba ang Kawikaan chapter 12? Kung hindi, Pastor, mamaya pa. Hindi pa naman tapos ang araw. Mahalaga, araw-araw ang pagkuha ng mana. Ito yung third lesson. Dapat may persistency tayo sa pagkain, pagbabasa ng salita ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo lang po yung growth ng inyong buhay physically. You eat rice every day. Sa mga Asian, rice is life. Rice yan, araw-araw. Di ba? Kaya nga, dahil araw-araw tayong kumakain, hindi nyo man napapansin, lumalago kayo. Tama? If you read the words of God, hindi mo mapapansin, nagmamature ka na. Di mo alam. Pero yung mga ibang tao na nakakakita sa'yo, nakikita na nila ang inyong pagbabago. Growth can be achieved if you are persistent reading and studying the words of God. Bakit mahalaga ang paglago? Tingnan natin unang Pedro, chapter 2. Ulitin ko, dapat araw-araw nagbabasa. 1 Peter chapter 2, verse 2. Unang Pedro, chapter 2, verse 2. Ito po ay napakadaling verse na lagi nating naririnig. Verse 2, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito ay lumugo kayo sa kaligtasan. Ang sanggol, ano ang lagi niyang hinahanap? Gatas. Maya't maya, lamon ng lamon. Nanay, alam niyo to, di ba? Ano yung parang duration niya? Every kailan po umiiyak yung bata? Parang gutom lagi. Araw-araw, gatas. And then kapag lumaki na, solid food. Ganun din po. Araw-araw, kailangan natin ng words of God. Para kung sa gayon, sabi natin, ay lumago kayo. Bakit maraming problema sa buhay Kristiyano ninyo? One reason is because of immaturity. Immaturity. Kung wala ka pang alam sa words of God, gaya po ng bata na naglalaro sa apoy, hindi niya yun alam. Pagkadikit ng kamay sa apoy,
Nasasaktan siya, umiiyak siya. May bata nakakita ng electric fan, hindi niya alam dahil immature pa siya, pinasok niya ang kanyang kamay. Hindi naman naputol, kayo naman, huwag munang mag-isip ng kung ano. Nasugat lang. Bakit nangyari yun? Dahil hindi niya alam. Dahil nga, isip bata pa. Mahalaga ang maturity sa Christian life. Bakit po? Ang pagmamature ay may kinalaman sa pagmamahal. Alam niyo po ba yon? Para maintindihan niyo ito, tingnan niyo po yung ating mga nanay. Nung tayo, binigwasan tayo, pinalo. Pero yung anak natin, yung apo, ayaw papalo. Pag papaluin, huwag mo namang paluin yan. Parang sabi natin, mas mahal nila yung apo Bakit kaya? Inisip ko to, bakit parang mas mahal niya yung apo niya kaysa sa akin? Dahil tumanda na yung nanay natin. As you grow old, the more you love. Yun po yung process sa buhay. Sino po ang pinakamatanda? Ang Diyos. And that's why, dahil sobrang mature niya, kahit nagkakamali tayo, mahal na mahal pa rin niya tayo. Kaya nga dapat mag-mature kayo sa buhay Kristiyano. Bakit? Habang nagmamature ka, nagmamahal ka. Kaya tingnan niyo po yung mga baby Christian. Anong laging nakikita? Reklamo. Kaya mga Israelita, ilang araw lang dahil immature pa, reklamo ka agad sa Diyos. Pero nakita nila yung hinati ng Diyos yung dagat na pula, naggantahan nga sila, pero 3 araw lang, reklamo na. Bakit? Dahil immature pa. Di pa nila naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. If you want to love your God with all your heart, soul, and mind, you must mature. Mag-mature ka muna. At habang nagmamature ka, it's easier to love. I will give you another example. Ang puno, kapag kakatanim pa lang, nakakapagbigay ba ito ng lilim sa mga tao? Hindi. Pero pag magulang na, nakapagbibigay ng lilim, madali na lang. Nakakapagpugad na yung mga birds sa kanya simply because mature na po yung puno. Ganon din po ang ating pananampalataya. Bakit minsan gusto ko namang ibigin ang mga brothers and sisters, pero pag nakanti na ako, gumaganti ko. Dahil kulang pa yung pagmamahal, immature ka pa. Pero habang nagmamature tayo, madali na lang nating mahalin ang isa't isa. Bakit maraming problema sa ministry? Habang gumagawa kayo sa kitchen, sa retreat, sa mga ministry, bakit minsan nagkakabanggaan kayo? Simply because you still lack love. Immature ka pa, kaya hindi ka pa makapagbigay. Gusto mo, ikaw muna yung tumanggap ng pag-ibig. Kaya nga, the words of God, habang nagmamature tayo, it's easier to love, brothers and sisters. Kaya nga, nakita ko po, ako po dumating din sa immaturity ng Christian life. But our missionaries, if even there are problems, they understand. They just give love. For me, justice. But for them, you must love. Ngayon naiintindihan ko na, that's why. Marami rin akong pagkakamali sa buhay Kristiyano ko. Pero anong ginawa nila? They accepted me, even in my words. Di ko ito maintindihan before. Ngayon naintindihan ko na. Kasi nag-mature na sila sa pananampalataya. Kapag lolo ka na, sa kanilang term, harabuji, halmoni, magiliw na. Mature na po yung love. Kaya dapat, ang ating goal sa Christian life, maging harabuji, halmoni. Mag-mature tayo. Because as you mature, it's easier to love. Yes po. Totoo po ito. Ano pa? Kailangan nating alam ang words of God. Kaya dapat persistent nag-aaral. Bakit? Do you know that even Satan, magaling siya sa Biblia? He uses the words of God in a twisted way. Kaya kung di ka marunong, kakaya-kayanin ka niya. Kung mahina ang pananampalataya nyo, mabibiktima ka niya. Satan can never snatch your salvation, pero he can ruin your Christian life. Kaya nga, kung babasahin nyo ang Biblia, marunong din si Taning. Alam niyo po ba yon? Sa Matthew chapter 4, di ba tinukso niya si Jesus Christ? Ano po ang gamit niya? Words of God. Pero twisted way. Kaya ako po, nung nag-aaral, sabi ko, kung marunong si Satan at tinitwist niya, at hindi ako marunong sa words of God, pwede po niyang ipamukha sa akin na tama ang ginagawa ko. Yun pala, mali na. Nasasaktan ko na ang mga
kapatiran. Kaya sa church, hindi sapat ang maging masigasig lang kayo. Dapat number one, alam mo ang words of God. Bakit? May sigasig na wala sa kaalaman. Yan ang sabi ni Paul sa Romans 10:2. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Kapag immature ka pa, pwede pong madaya ka ni Satan. 2 Corinthians chapter 2, para mas maintindihan. 2 Korinto chapter 2, verse 11. Ikalawang Korinto chapter 2, verse 11. At ito ay aming ginagawa upang wag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Kung babasahin nyo ang Biblia, malalaman nyo ang mga schemes ng devil. Malalaman nyo yung mga pakana ni Taning. Paano kayo mananalo laban sa kanya kung hindi nyo alam ang kanyang pakana? The best offense is defense. Sabi nga nila sa basketball. Yes po. Brothers and sisters, dapat alam natin ang words of God. Si Eva, nadaya siya, di ba? Yes, bakit? Tinwis ni Satan yung words of God. Sinabi ba ng Diyos? Nilagyan niya ng pagdududa. Sinabi ba ng Diyos? Kasi si Eve, hindi niya direktang nakuha ang words of God. Kaya nga kung kayo po ay may direct na knowledge sa words of God, persistent, nagbabasa, wag lang pong magbasa. Aralin natin. Hanggang sa mag-meditate tayo. Sa memory verse, mag-memory verse kayo. Kasi bala nyo ito laban kay Taning. Psalm 119, para maintindihan nyo po ako. Awit 119, verse 97. Gitnang bahagi ng Biblia, Awit 119, verse 97. 97 and 98. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito po yung words of God. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Sino yung kaaway niya dito? Satan and his schemes. Kaya kung marunong tayo sa words of God, matatalo natin siya. Ulitin ko, tuso si Taning. Sa book of Genesis, tinawag siyang cunning, tuso. Kaya kung wala tayong alam sa words of God, babagsak tayo. Bigyan ko po yung simple illustration. Unahin ko ang young adult group. Even though busy sila sa church, active, kung kulang ang words of God, nahuhulog kayo sa mga temptations. Minsan secretly, nagde-text kayo. Secretly, nabubuo yung parang nagliligawan kayo. Nasisira ang church kapag ganun, may kasalan. Bakit nyo ito nagagawa? Ang isang reason, ignorance of the words of God. Binulungan ka ni Taning. Yan yun, sabi ng kanta, siya yung God gave me you. Te-text mo na. Nadaya ka na. Di ba? Sabay, lumingon siya sa likod, umano pa yung electric fan, gumano yung buhok niya. Sa iyong ngiti. Yun, emotion na. Yan ang nangyayari sa young adult. Kaya nga, bumabagsak sila sa Christian life. In my ministry, marami akong nakitang young adult na wala sa church simply because hindi nila napagtaguyan ang temptation ni Satan. Bakit? Hindi nila kayang labanan pa eh. Bakit? Wala silang panlaban. Wala silang words of God na magpapaalala sa kanila. Mali yan. Pero kung ikaw pa ay deeply rooted sa words of God, kahit anong sabihin ni Taning, di ka makikinig. Ganyan ang nangyayari sa young adult. Buhay mag-asawa. Alam nyo, kailangang priority ang words of God. Kung hindi kayo deeply rooted sa words of God, sasabihin ni Taning, wala na kayong pagkain. Hindi ka na, nagiging mahirap ka na sa church na yan. Kaya uunahin nyo na lang yung mga trabaho. Pero kung may words of God ka, seek ye first the kingdom of God. Tama po ba? And His righteousness. And then, all these things shall be added unto you. Kapag may mga words of God na sagana sa ating puso, malalabanan natin siya. Kaya nga,
kailangan yung mahalin, nasain, pagbulayan ng words of God. Pag nag-mature kayo, kaya nyo nang labanan si taning. Kaya nga, naaawa ko. Pag may mga bumabagsak sa kasalanan, alam nyo po ba yung hinagpis sa puso ko? Hindi sana ito ang nangyayari kung alam mo lang ang words of God eh. Kaya nga, tinuturo sa inyo ng masinsinan. Ang iyong part, wag lang makinig. You must desire. Kaya dapat araw-araw, persistent po kayo. Okay? Kung ngayon nandito kayo, pakiusap. Baka naman yung iba sa inyo, kukumpletuhin ko yung January. February, wala na. Dapat persistent. Every week nandito. Wednesday sermon. I am praying na yung 2025, yung Wednesday sermon attendees natin ay pareho sa Sunday sermon attendees. Tanong ko, kaya natin hindi? Kanoon ako, kakaunti. Kaya po ba, Wednesday sermon attendees, 2025, let's have vision kasi. Ayaw nyo kasing subukin. Ano kayo sa amin, let's have unity, let's have vision. Every Wednesday, kahit pagod ka na, kahit mayroon mga trabaho, pumunta po kayo dito para lumago. Persistency, Sunday, cell group fellowship, Wednesday, cell group fellowship, Saturday, Sunday. Yun, araw-araw na, literal. Kapag nailagay nyo sa buhay nyo yan, natural na lang hahanap-hanapin nyo. Kaya nga sabi ng Diyos, araw-araw kayong mamumulot. Gayahin natin ang mga taga-Berea, di ba? Gawa 17:11, araw-araw nilang sinaliksik yung salita ng Diyos upang patunayan kung tunay nga ang mga bagay na ito, araw-araw. Sa Bereans, maganda po yung patutuo sa kanila dahil sinaliksik nila ang kasulatan araw-araw. Kaya dapat, ganun din ang gawin ng ating mga kapatid sa UPS. Silverio, Sukat, Fourth State, Sampaloc, Masville, Waterfront, Lakefront, Taguig, Las Piñas, Tambo, Bacoor. May di ba ako nabanggit? Dilarama, meron pa po ba? CAA, meron pa po ba? Don Bosco, meron pa po ba? Valley 1, Valley 2, Valley 10. Sige na, lahat na. Dapat maging gaya tayo ng mga taga-Bereans. Tignan nyo, kung mayroon kayong testimony, ang mga UPS, grabe ang mga yan. Grabe ang pagbabasa nila ng Biblia. Gagaya yung ibang mga kapatiran. Like the Bereans. Sana magaling tayo sa mga bagay na ito patungkol po sa Biblia. At kung titignan nyo po, alam nyo, sa Isaiah 34 verse 16, mas maganda sa English, sabi, "Search from the book of the Lord and read. Not one of these shall fail. Not one shall lack her mate." Ang ganda. Hindi magkukulang sa Tagalog, pero sa English, not one shall lack her mate. Doon sa chapter na yun, pinaliwanag yung mga hayop. Mayroon silang mate, lalaki at babae. Kahit tao, may lalaki at babae. Ang Biblia, narito na ibig sabihin ng kailangan natin. Kaya all you have to do, search and read. Lahat ng kailangan para sa kaligtasan at buhay Kristiyano, everything was written here in the Bible. What's your part? Search from the book of the Lord and read. Kailan? Araw-araw. At kapag sermon, mag-take down notes kayo. Bakit? Paglabas nyo sa pintuan, lahat ng sinabi ko sa loob ng halos 2 oras, paglabas nyo lang dyan, 80% wala na. Pagbaba nyo sa pintuan, inutusan ka pang mag-map ng CR, 90% wala na. Paglabas nyo dun sa gate, nakakita ka ng isang lalaking nakatayo, naglalakad ang ganda ng forma, parang mayaman, naiinggit ka na, sana magkaroon din ako, naka-Rolex. Ako Rolex. Nawala na. Nandun uli ang desire of the flesh. Bakit? Nakalimutan mo na. Kaya kung may notes kayo, pagbalik mo sa bahay, pwede mong balikan. Ganun po dapat. Araw-araw, may persistency. Ano pa? Dapat, lagi tayong maaga. Yan po ang sabi ng Biblia. Maaga sa pagpupulot ng mana. Exodus chapter 16. Exodus chapter 16, verse 21.
Sila'y namumulot tuwing umaga, bawat tao ayon sa kanyang kailangan, ngunit kapag ang araw ay umiinit na, ito ay natutunaw. Kaya dapat, diligent tayo, masipag tayo, at maagap sa pagbabasa at paghahanap ng salita ng Diyos. Kaya ulitin ko po, tuwing Lord's Day sermon, pilitin nating maging maaga. Yes po. Minsan mahirap itong ma-achieve. I know, may mga iba, may work kahit Sunday. Wala pong problema kung humabol kayo. Pero kung wala naman kayong ginagawa every Sunday, day off nyo, pupunta po kayo sa church ng maaga. Dapat, wag maghintay ang salita ng Diyos. Dapat, tayo ang naghihintay. Ganito ang magandang attitude sa words of God. Kau dapat ang naghihintay. Hindi yung words of God. Minsan, halimbawa, Bible seminar, dapat alas 7. Hindi makapagsimula. Bakit? Wala pa ang mga brothers and sisters eh. Mali ito. Alam niyo bang mali yun? Sabi ng Biblia. Kawikaan, para maintindihan nyo. Kawikaan chapter 8. Verse 34. Book of wisdom po ito. Kaya tandaan nyo po, may wisdom kung isa sa buhay natin. 8 verse 34. Basahin po natin, Kawikaan 8, verse 34, sabay-sabay. 3, 2, 1. Mapalad ang taong nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Naghihintay siya. Punta siya sa templo, maagang-maaga siguro, nandun siya sa haligi. May magsisermon na ba? Yes. Dapat maaga tayo. Kung maaga ka, ibig sabihin, mahalaga. Pinapahalagahan mo ang words of God. Sa mga may appointment, di ba? Kung may appointment ka at na late, isip mo hindi mahalaga yung appointment na yon, yung usapan yung yon. Di ba? Kaya mahirap itong pagkatiwalaan. Ganun din po sa words of God. Dapat tayo ang naghihintay. Dapat nakaupo na kayo, and then maghihintay at makinig ng words of God. Kaya natin ito. Kaya natin na to. Naniniwala po ako kung magtutulong-tulong tayo. Kaya nating maging maaga sa mga sermon, kahit sa mga cell group fellowship, especially Lord's Day sermon. Kaya dapat, araw-araw, persistent at maaga. Fresh tayo kapag maaga pa, di ba? Pag nagbasa ka po ng Biblia gabi na, antok ka na. Kaya dapat maagang nagbabasa ng Biblia kasi fresh pa ang lahat. Ang isip mo, ang mukha mo, di ba? Di ba may mga taong pagbagong gising, ang ganda-ganda nila? Opo. Lahat tayo, sige na nga lang. Sabi ko parang hindi lahat. Lahat po, paggising ang ganda-ganda mo. Fresh ka pa kasi, kaya that time, magbasa ka na ng Biblia. Okay? Pang-apat na lesson, ito, pinakamahalaga, Exodus 16. Balikan natin. Exodus 16, verse 19 to 20. Ito po yung fourth lesson. Exodus 16, 19 and 20. Sinabi ni Moises sa kanila, sino man ay huwag magtira niyon hanggang sa umaga. Gayon may hindi sila nakinig kay Moises, kundi ang iba sa kanila ay nagtira niyon hanggang sa umaga. Inuod at bumaho iyon at nagalit sa kanila si Moises. Sabi, yung tama lang sa inyo kunin nyo. Ang problema, hindi sila sumunod. May mga nag-alala, kaya mas marami yung kinuha nila. Anong nangyari sa mana kinabukasan? Inuod. Ano ito? Mahalaga ang pagsunod. Yung mana, may power sa kanila kapag sumusunod sila. Ganon din po sa atin. Kapag sumusunod tayo sa words of God, doon nagkakaroon ang power ng Diyos sa ating buhay. Without obedience, huwag nyo na pong hilingin o asahan na magkaroon kayo ng powerful Christian life. What is the sign na ang power of God ay kumikilos sa inyo? Kapag sumusunod ka na sa words of God. Okay? Na-manipulate ka na ng words of God. Kaya sunod-sunuran ka na lang. Yun ang power. Pero kung nakinig ka lang at hindi sumunod, expect walang mangyayaring pagbabago. Walang power. Ganito po dapat. Meron po akong advice. Ang salita ng Diyos dapat ang gumagamit sa atin. Hindi tayo ang gumagamit ng words of God. Pag immature pa tayo, kaunting words of God, magpo-post tayo kaagad. Pero sa ating puso, di pa natin naiintindihan at naisabuhay. Natural yun dahil hindi mo pa alam. Tuturuan ko kayo ng tama.
You must not use the words of God for your own sake. Kundi, the words of God should use you. Ikaw dapat ang ginagamit niya. Ikaw dapat ang pinapasunod niya. At kung sumusunod ka sa words of God, magkakaroon ng power sa iyong buhay. Tignan natin yung maling paggamit ng Diyos sa buhay, especially ang salita ng Diyos. Naranasan ito ng mga Israelita sa panahon po ni Samuel. Nung kurap po ang mga leader nila, si Priest Eli, ang kanyang mga anak na si Hophni at Phinehas, walang magandang pagtuturo sa bansang Israel, anong ginawa nila? Imbis na gamitin sila ng Diyos, baliktad na, ginagamit nila ang Diyos. Nagkaroon ng digmaan. First Samuel, tingnan po natin. Para maintindihan niyo po yung obedience. 1 Samuel chapter 4. Ang chapter 4 ng 1 Samuel, nabihag ng Filisteo ang Ark of the Covenant, ang kaban ng tipan. Nahuli, nakuha nila. Bakit? Dahil ang Ark of Covenant ay simpleng symbol na lang sa mga Israelita na ginagamit nila. 1 Samuel chapter 4, verse 2 and 3. Ang mga Filisteo ay humanay laban sa Israel at nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nagapi ng mga Filisteo na pumatay ng halos 4,000 katao sa larangan ng digmaan. Kaya may digmaan. Verse 3, nang ang mga kawal ay dumating sa kampo, sinabi ng matatanda ng Israel, bakit ipinatalo tayo ngayon ng Panginoon sa harapan ng mga Filisteo? Dalhin natin dito ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa Shiloh upang siya ay makasama natin at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Hindi sila sumusunod sa words of God. Ngayon may digmaan. At inisip nila, para manalo tayo, gagamitin natin yung Ark of the Covenant. Anong nangyari? Tinulungan ba sila ng Diyos? Hindi po. Instead, nabihag, na-capture ng mga Philistines yung pong Ark of the Covenant. Verse 10 and 11. Chapter 4, verse 10 and 11. Ang mga Filisteo ay lumaban at ang Israel ay natalo at tumakas ang bawat isa sa kanila patungo sa kanya-kanyang tahanan. Nagkaroon ng malaking patayan sapagkat ang nabuwal sa Israel ay 30,000 kawal na lakad. Verse 11, basahin po ninyo, 3, 2, 1. Yeah. Anong nangyari? Ginagamit nila ang Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. Tingnan niyo po yung mga taong walang alam sa Biblia, yung mga relihiyoso lamang. Ginagamit nila ang krus bilang panakot daw sa mga multo. Di ba? Para sa kanilang buhay. Yan ang mentality nila. Kaya sa mga pelikula, kapag may aswang, krus daw. Naintindihan niyo? Kamangmangan sa Biblia, dapat hindi ganon. Hindi tayo gaya nila. Dapat ang krus ni Kristo, ang salita ng Diyos, ang gumapit sa atin. Yun ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, humayo ka at ipangaral mo ang Ebanghelyo, against all odds, pupunta tayo. Sabi ng Diyos, mahalaga ang ating pagsasama-sama. Huwag niyong pabayaan ang ating pagtitipon. Kahit busy kayo, kailangan pa rin pumunta. Yun ang pagsunod. Kapag ganun ang nangyayari sa inyo, ginagamit na kayo ng words of God. Yun ang tamang pagsunod. Hindi yung ikaw ang gumagamit sa salita ng Diyos. Kaya nga, sa aklat ng Apokalipsis, Revelation 1 verse 3, mapapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Sino ang mapalad? Sila po na sumusunod. Mga brothers and sisters, kung yung naririnig nyo sa akin ngayon ay susundin nyo, isa sa buhay nyo, magkakaroon talaga ng power sa inyong buhay. Kaya nga, the power of God that works in us. Dapat sinusunod mo ang words of God para magkaroon ka ng power. Sino po ba ang mahihina sa Christian life? Sila na hindi nakakapagbasa ng Biblia. Meron po akong ituturo sa inyo. Kung busy kayo sa ministry, nagluto kayo, hindi kayo nakapakinig, mamaya makinig kayo ng words of God. Our church school teachers, after po nilang mag-alaga, mamaya mayroon silang pakikinig sama-sama ng words of God. Yung mga nagmamartial na hindi makinig, sumama kayo doon. Yung mga nagluto na hindi nakapakinig, sumama kayo. Sama-sama kayong magnood habang nasa church. Kasi pag uwi mo, marami ka ng kalaban. Di ka na makakapakinig. Kahit sabihin mo, online po ako, nagpicture ka, pero alam ko, prayer lang yon. Yung content, hindi ka talaga nanood. Kaya para masuportahan kayo,
Doing your ministry is okay, but never forget the fundamental, the Word of God. Makinig kayo ng salita ng Diyos. Okay? Kaya yung mana, kailangan po, dinidesire sa ating puso, kinukolekta ito araw-araw. Okay? Dapat persistent po tayo sa manang ito, and then dapat sumusunod tayo at magkakaroon ng power sa ating buhay Kristyano. Lastly, panglima, ito pong words of God ay dapat ingatan sa ating puso. Tingnan natin Exodus 16. Last point na po ito. Exodus 16 verse 31. Verse 31, basahin po natin. Exodus 16 verse 31, sabay-sabay, 3, 2, 1. Iyon ay pinangalanan ng sambahayan ng Israel na mana, at iyon ay tulad ng buto ng kulantro, maputi, at ang lasa niyon ay tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Ibig sabihin, may pulot, matamis, matabang. Matamis. Nung una, matamis ito. Pero nagtagal ba na matamis? Tignan natin. Bilang, chapter 11. Bilang, chapter 11, verse 6. Bilang, chapter 11, verse 6. Babasahin ko po. Dito na nagreklamo na sila. Ngunit ngayon, ang ating lakas ay nanghihina. Walang anuman sa ating harapan, kundi ang manang ito. Pumait na. Nagsawa na sila. Bakit? Ito yung panglimang lesson. Para di kayo magbago sa inyong attitude, sa inyong desire sa words of God, dapat iniingatan nito ng buong puso. Ang Israel, di nila naingatan ng kanilang puso. Nung unang nagpaulan ng Diyos, wow, matamis. Pero habang lumilipas ang panahon, ano po ang nangyari? Nasuya po sila. Naging mapait po ito sa kanila. Bakit? Di nila naingatan ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Ano po yung nasa puso nyo ngayon? Dapat iniingatan ang words of God. Ngayon, bakit nagbago ang kanilang puso? Atras tayo. Bilang 11 verse 5. Ito yung dahilan kung bakit nagbago ang puso nila. Basahin po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga puwero, mga sibuyas, at bawang. Pumasok uli. Ito po ay simbolo ng mga makasanlibutang bagay. Yung Egypt, yung pagkain ng Egypt, ito po ay simbolo ng makasanlibutang bagay. Kaya nga, kung di kayo mag-iingat, magagaya kayo sa kanila. Bigyan ko kayo ng practical na lesson. January, ang tamis ng words of God. Wow, 10 chapters ka. Pero pagdating ng February, 7 chapters na lang. March, 5 na lang. April, yung summer retreat, busy ako. Laktaw-laktaw na lang. Hanggang sa, nung una, naka-Genesis hanggang Ezra ka na, then hanggang doon na lang. Di ka na nakarating sa bagong tipan. Bakit? Nagbago na ang iyong puso. Nawindang ka uli sa mga bagay ng sanlibutan. Kaya nga, mahalaga hanggang sa huli, binabasa po natin. Persistency at dapat wag magbago ang ating puso. Alam niyo po, kung nagbago ang puso niyo sa salita ng Diyos, totoo po ito. Imbis na matamis, nagiging mapait. Kaya ayaw mong magbasa. At magiging mapait ang inyong buhay, Kristyano. Kapag ganon, ang sabi po ni Isaiah, sumpa ito, kahabag-habag ka. Tignan natin, Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5, verse 20 to 21. Isaiah chapter 5, verse 20 to 21. Kahabag-habag sila na tinatawag na mabuti ang masama, at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Kahabag-habag sila na pantas sa kanilang sariling mata, at marunong sa kanilang sariling paningin. Ganito ang mangyayari. Dati matamis ang words of God. Kung hindi mo to iningatan na sa iyong puso, at hindi ka nag-ingat sa puso mo, yung matamis nagiging mapait. Anong mangyayari sa iyo? Nagiging pantas ka na sa sarili mong mata. Hindi ka na susunod. Ini-insist mo na ngayon yung sarili mo. Sasabihin mo, kahit sabihin naman nila araw-araw, busy ako.
Alam nga naman di ako magtrabaho. Yun na. Magsisimula na doon, imbes na matamis, nagiging mapait. At kapag ganon, magiging mapait ang inyong buhay Kristiyano. Alam niyo po ba yon? Kung hindi niyo iingatan ang salita ng Diyos sa inyo, kayo po ay mapupuno ng kalungkutan. Nasa Biblia po yan. Sino po ang malulungkot na mga brothers and sisters? Sila po na hindi talaga nakakapagbasa ng maayos ng words of God. Opo, nasa Biblia po yan. Isa pang verse, Awit 119, verse 92. Ang chapter po nito ng Awit ay napakaraming turo tungkol sa words of God. Pati yung kinanta ng choir kanina, nandito po yan. Awit 119, verse 92. Tandaan niyo po ang talatang ito. Basahin po natin, Awit 119 verse 92, 3-1. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Kung parang wala ka ng desire, wala ng tamis sa words of God, talaga pong magiging puno ka ng kalungkutan. Huwag sanang mangyari ito. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ingatan natin ang words of God sa ating puso. Anong talata yon? Atras lang tayo. Alam na alam ito ng mga kabataan. Awit 119, verse 9-11. Ito po ang huling verse ko na iiwanan. Awit 119, verse 9-11. Basahin po natin, dahan-dahan at sabay-sabay. 3-1. Paanong pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kailan ba tayo nagkakasala? Kung hindi natin naiingatan ang words of God sa ating puso. Once na lumayo kayo sa words of God, magiging malapit kayo sa kasalanan. At kung malapit sa kasalanan at gumawa ng kasalanan, tanong ko po sa mga tunay na Kristiyano dito, masaya malungkot ang gumawa ng kasalanan? Napakalungkot. Kaya nga, kung gusto nyong maging masaya ang 2025, ano ang advice ko? Ilapit nyo ang inyong puso sa words of God. At kung nandyan na ang words of God, ingatan nyo ito sa inyong puso. Gaya ng pag-iingat nyo ng isang mamahaling bagay sa buhay po ninyo. Ingatan nyo po, kapag iniingatan ng ating puso, hindi ito magbabago. Kung talagang ingat na ingat ang salita ng Diyos sa puso nyo, mark my word, January, 10 chapters ka, diretso yan. Minsan kulang pa nga. Hanggang sa natapos mo na kaagad, uulitin mo kaagad. Hindi mo mamamalayan, for the whole year, nabasa mo ng 3 times ang Biblia. Kaya nga, madaling masira ang Biblia natin. That's okay. Bakit? Dahil yung salita ng Diyos ay talagang nakukuha natin sa ating puso. Kapag ganon, magiging powerful ang ating buhay Kristiyano. I hope next year, 100% nakapagbasa ng Biblia. Magpiprepare na po kami ng gift, 400 plus. Dapat lahat kayo nakabasa ng Biblia. Kapag tinawag, who among our brethren finish reading the Bible? Sasabihin namin, no need to stand. Okay, just stay there. Kasi hindi na kayo kasya sa harap. Let's do it kasi ito ang foundational ng ating Christian life. Sana, brothers and sisters, unahin nyo lagi ang words of God. Kapag ganon, mananatili kayo sa church, mapupuno natin ng kaluluwa ang church na ito at maraming maliligtas. Ano ang blessed church? Ang church na malapit ang puso nila sa salita ng Diyos. Hindi blessed kung activities-centered tayo, hindi. If the heart of our brothers and sisters ay talagang malapit sa words of God, yun ang mapalad na church. Lalago yun, mapupuno yun ng pagmamahal, at marami silang mai-invite, maliligtas na kaluluwa. Bakit? Because the love of God is revealed in the words of God. And if the words of God ay nasa puso mo, natural, mapupuno ka ng pagmamahal ng Diyos. At kung puno ng pagmamahal ng Diyos ang ating church, aapaw ito, malulunod natin ang buong sanlibutan ng pag-ibig ni Kristo. Kaya nga, may kanta, Jesus is the sweetest name of all.
Yan ang pinakamatamis na salita na sinabi ng Biblia, Jesus, ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ano po ba ang pinakamatamis na nakita niyo sa Biblia? Para sa akin si Jesus Christ. Bakit? Niligtas niya ako mula sa aking mga kasalanan. Dapat yung tamis na yon, huwag maging mapait. Kung magiging mapait ka, tatawagin kita, Sister, Brother Ampalaya. Okay? Huwag naman sana. Okay? I hope you learn 5 lessons today from Mana. I-wrap up ko po, number 1, ang salita ng Diyos ay kailangang hanapin ng buong puso. Number 2, ang salita ng Diyos ay nauunawaan sa hirap at pagdurusa. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay dapat araw-araw, binabasa. Persistent dapat tayo. Number 4, ang salita ng Diyos kailangang sundin at isabuhay. And number 5, ang salita ng Diyos, wag lang basahin, wag lang pakinggan. Dapat ingatan mo sa iyong puso. At kung inaingatan mo yan, nandyan, maiipon yan, lalawak ang inyong puso. Hindi nyo po mararamdaman, manonotice, wow, puro ka na lang pagmamahal. Madali mo na lang intindihin ang kahinaan ng iba. Okay? Kaya I hope natuto po kayo sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila naming Amang Diyos, maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming tinituruan ng mga matatamis na salita ng Diyos. Mga salita ng Diyos sa akma sa aming pangangailangan upang talagang magbago kami at makakilos ang Diyos sa aming buhay. Salamat Panginoon sa patuloy niyo pong pagtuturo at pagtsatsaga sa amin. Dalangin ko po na nawa ang mga kapatiran ay mag-umpisa sa salita ng Diyos sa year na ito. Basahin nila, pagbulayan, i-memorize. Higit sa lahat, sundin ito upang talagang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Patuloy po naming dinadalangin ang mga Bible Seminar this week, District 1 Bible Seminar, and then yung Lubo Mission Bible Seminar. Umaasa po kami, Panginoon, na ang lahat ng mga kapatiran ay magsasama-sama, magsasakripisyo upang maipangaral namin ang matamis na salita ng Diyos, ito pong Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan, upang matanggap po nila ang buhay na walang hanggan. Muli, Panginoon, ibabalik po namin sa inyo ang pinakamataas sa pagpupuri at pasasalamat dahil po sa Lord's Day Sermon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen.